Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, OFW Ambassador Liza. baka gagawing ambassador for OFWs daw si First Lady Liza Araneta Marcos. Wow. Kasi magkakaroon ng cabinet check-up. Bagamat tila pabiro, naging usap-usapan ang pahayag ni Marcos Jr. matapos niyang sabihing ang First Lady Liza Marcos na raw ang ambassador for migrant workers. Bunsod ng madalas nitong pagpunta sa Europa para tumulong sa mga aktibidades ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa kanyang talumpati sa 2025 Bagong Bayani Award, sinabi ng Pangulo, "Our First Lady Louise Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist OWA with some of the activities. So, she has become our ambassador now for migrant workers." Grabe. Kaninong gastos yung pagbiyahe-biyahe ng First Lady? Diba, gastos natin? Anong kinalaman ng First Lady sa mga OFWs? Malala ko tuloy nung nagpunta sila sa Amerika. Anong buwan ba yun? Nung pinatawag sila ni Trump. For the first time, hindi sumama ang First Lady sa foreign trip ng Pangulo. Anong dahilan? Alam na natin, dahil sa nangyari sa Los Angeles, yung Tantoco Coke issue. Saan nagpunta ang Pangulo? Ang First Lady. Nagpunta sa mga OFWs ko, Middle East ata. So tuloy-tuloy pala ang biyahe niya. Europe, ang sarap ng buhay nila, Ano ba? Ang ating First Lady, dagdag pa niya, di ba magkakabinet check up tayo, so kasama ka na roon. So anyway, pabiro man o pabiro o hindi, I don't know, sa tingin nyo ano bang contribution ng First Lady sa ating bansa? Nakakatulong ba o bahala na kayo? Ano yung revelasyon ni Senator Amy? Ang kapatid niya nalulong sa pulburon. Sa pag-aakala ni Manang Amy na mapapabuti ang kapatid niya, huminto na sa ginagawa niya kung mag-asawa. Hinimok niyang kapatid na pakasalan si Liza Marcos. Anong nangyari? Lalong lumala ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ay nako. Sa interview kay Professor Clarita Carlos, binanggit ng profesora na these are New Yorkers. Sinong these? Yung mag-asawang Marcos. Kasi nag-meet si BBM at Liza Araneta sa New York. So sabi ni Professor Carlos, diritsahan, walang tago-tago, laglagan talaga. These are New Yorkers and lahat ng tao doon gumagamit ng pulburon. So anyway, sinabi ng Professor Carlos na yes, gumagamit sila noon. I don't know ngayon. Ayan. At least sinabi niya gumagamit noon. At si Senator Amy, napaka detalyado yung paglalahad niya at una, nagalit ako yung una niyang dahil alam niya pala na ganyan ang kapatid niya, tapos pinabayaan pa niyang tumakbo na pagkapangulo. But anyway, inamin niya yung pagkakamali niya. Akala niya nagbago na ang kapatid niya. But hindi pala. Palaging mag-promise, magbago, mamaya babalikan na naman. Kasi nga, kung totoo,
sakit yan, addiction yan, pabalik-balik. Ako, ano bang yung naranasan ko nung tinyenti pa ako, nasa liblib kaming detachment, malayo sa Kabiasnan, napakalungkot. Sugal naman ang nagsisimulan akong maadik. Rami, pusoy, madyong, halos hindi na ako kakain. Pag nakaupo na sa lamesa, pag ganun-ganun na. Mabuti na lang at na-stop. Ganon ang addiction. Mahirap, sakit. Kaya nga, sabi ng senadora na tama na ding magpagamot ka. Magpagamot ka. Anyway, speaking of First Lady, kay former First Lady Imelda Marcos, kapanahonan ng Marcos Sr., saksi ako sa napakalaking contribution ni Madam Imelda Marcos sa ating bansa. Generally, although may mga kapalpakan din siya, yung mga sobrang dami na sapatos, maluhong gumastos. Well, totoo yan. Kailang yung contribution niya, lalo na sa foreign policy, talagang ang Madam Imelda ang pambato ni President Marcos Sr. pagdating sa diplomacy, foreign policy. Yung communism, napakalakas noon ng communism. Balak nilang agawin ang Pilipinas, yung demokrasya. Kaya lumalakas ang CPP, NPA, NDF noong una. Delikado tayo. Baka mahulog tayo ng komunismo katulad ng Vietnam at mga neighboring ASEAN countries. Ang ginawa ni Marcos Sr., pinadala niya si First Lady Imelda sa USSR o Russia na ngayon. Nag-establish ng diplomatic relations, successful. The following year, I think 1974, na-establish ang diplomatic relations natin sa USSR o Russia. The following year, China naman. First Lady Imelda pa rin. Mga ganun ba? So to me, nasaksihan ko, nang dahil sa ganong wise move, foreign policy move ni President Marcos, ayaw ng Amerikano yon. Kailangan ang Marcos may sariling diskarte pagdating sa foreign relations, independent talaga. Nung nagkaroon na tayo ng diplomatic relations sa USSR at saka China, na stop ang support ng communism sa mga CPP, NDF, kaya hanggang ngayon di nanalo, wala na hindi tayo naging komunista dahil malaki ang tulong ni First Lady Imelda Marcos. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na ni si ate ang matagaan og yero. Muna ni ang slot sa balay ni ate. So, wapagid kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na ni katuig ate ang imong balay? 10 years na gyud ang imong balay. So 10 years na ang imong balay. So busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So tuluanan mo kung ulan ate. Tungod sa kalisod di gyud mo kapalit og sin. Kay ko to bra sa among pagkaon. So na kay anak te. Naa. So pila ka buki mong anak? Sabot. So isa ang anak ni ate. So asay mong bana ate? Nagtrabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So ikaw lang ang nadire. So si ate guba na ilang balay busa kung muulan, tuluan na gid kay sila busa gitagaan nato sila og yero aron sila makaatop. Dako gyud akong pasalamat sa Ginoo kay natagaan na ni Giero.
sa nag-sponsor. Dagan pa ang mga tagaan ani. So si ate, so muna ilang itsura sa ilang balay. O luoy gid kay sila. Kay ang ilang paningkamot kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor ani na makatop na sila.